O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, hindi kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Salamat, Ama, sa buhay at sa kalakasan na minsan pa ay inyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon sa iyong bahay sambahan upang kami po ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, bilang Diyos na buhay na provider ng lahat po ng aming mga pangangailangan sa buhay. Ama, nawa ay tuon po namin ang aming puso't isipan sa lahat po, Panginoon, ng mga gagawin namin paglilingkod sa inyo sa umagang ito, sa aming pong pag-aawitan, sa aming mga pagtugtog, Panginoon, sa aming mga pagpalakpak, pag-indak, and even pagsigaw, Panginoon, bilang pagpapakita po ng aming pagsamba at pagpupuri sa inyo. Kondisyon niyo po ang aming mga puso't isipan na ikaw, Panginoon, ang maging focus ng aming buong pagkatao sa umaga ito. Upang sa ganun, lahat ng aming pong gagawing paglilingkod sa inyo ay naway maging mabangong samyo sa iyong harapan bilang alay po ng iyong mga anak. Ihatan niyo po kami, Panginoon, samahan sa gawain ito. Ganun din po ang aming mga kapatid na papunta pa sa iyong bahay sambahan. Sila po inyong patnubay at ihatid sa dapong ito ng ligtas, Panginoon. Kung may mga bisita man kami, Panginoon, paparating, bless niyo po sila, Panginoon, nawa ito yung maging daan upang sila po yung makakilala sa inyo, Panginoon. At maging kagaya namin kaysa naming mananampalataya na nagtitiwala po at nananalig sa inyo, Panginoon. Hindi, Ama, hiningi po namin ang iyong banal na presensya. Huling niyo po ng pagpapara ang iglesia sa mga sandaling ito, Panginoon. Ito po muli ang aming sama-samang samot dalangin at pasasalamat sama kami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan, good morning po sa ating lahat. Are we ready to worship our God this morning? Parang hindi naman po. Are we ready to worship our God this morning? Truly, He deserves to be praised in every season of our lives. Amen po ba? Sa oras man ng kasaganahan or kung tayo man ay may pinagdadaanan, dapat walang humadlang sa ating pagpupuri sa Kanya. Amen? So today, let us once again bless the name of our Lord. Streams of abundance flow. Blessed be your name.
lahat sa Kanya. And let's ask for His presence in our life.
po sa amin, Lord. And today, Lord God, we are here to ask for your forgiveness and to worship your name, Lord. Panahon na, Lord, sa lahat. Humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat po ng nagawa namin kasalanan, Lord. And inaaman po namin, Lord, na hindi kami perfect, but still, it's not our reason, Lord God, to take advantage of your goodness. Kaya, Lord God, patuloy po kami lumalapit, Lord God, at hinihingi po namin, Lord, na bigyan niyo po kami ng kalinisan, Lord, para po sa araw na ito, Lord. At gawin niyo po kami karapat-dapat, Lord, sa inyong harapan, Lord God. At sa araw po na ito, Lord God, we also ask for your guidance and please give us knowledge and wisdom para po may matutunan po kami sa araw na ito, Lord. Kayo po ang mangusap sa amin. In His name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito na minsan pa tayo na po ay dadako sa pag-alaala ng banal na hapon. Bago po natin tanggapin ang simbolo ng katawan na dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin upang tayo ay maging karapat-dapat. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat Panginoon sa umagang ito, O Lord, na minsan pa Panginoon, kami Panginoon ay binagkalooban ng buhay, kalakasan, O Lord, upang sa umagang ito, O Lord, muli kami ay narito, O Lord, magsama-sama Panginoon upang mag-alay ng pagsamba, pagpuri sa iyong dakilang pangalan, O Lord. Muli salamat Panginoon sa napakagandang panahon na ito, Panginoon, na ipinagkaloob sa bawat isang Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pag-alaala, sa aming pagtanggap ng banal na hapon ng Panginoon, sa aming pagtanggap ng iyong simbolo ng iyong katawan na tubo, Panginoon. Kami, Panginoon, na hindi karapat-dapat, O Lord. Kami, Panginoon, ay maraming nagawa, pagkakamali, mga pagkukulang, Panginoon. Kahit sa oras na ito, Panginoon, lahat ang aming mga nagawa pagkakasala, Panginoon, idinudulog namin sa iyo, O Lord. Maging sa aming mga pananalita, Panginoon, na hindi maganda, Panginoon, na iniisip sa kapwa, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, O Lord. Ano pang karamihan, Panginoon, na taglay ng aming puso, isipan, O Lord, sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito po ay inyong inisip, Panginoon, upang sa aming paglapit sa iyong banal na harapan, Panginoon. Kami po, Panginoon, maging karapat-dapat, O Lord. Lalo-lalo, Panginoon, sa aming gagawing pagtanggap, sa aming pakikibahagi, Panginoon, ng gawa nito, Panginoon. Itinataas namin sa iyo ang tinapay at ang saro na siyang sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus na aming kakanin, Panginoon, sa umagang ito, O Lord. Basbasan niyo ito, Panginoon, upang maging kalakasan ito sa aming spiritual na maluwag, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O Lord. Bagamat kami, Panginoon, ay makasalanan, hindi niyo kami, Panginoon, pinabayaan, O Lord. Pagkos, Panginoon, kami, Panginoon, ay yung inamo at tinubos ng iyong dugo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, maging sa buhay ng Panginoon, Panginoon, ng iyong pinangako sa bawat sasampalataya sa iyong bukod. At sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming gawain, Panginoon, kami ay humihingi ng patnubay ng banal na Espiritu, Panginoon, upang aming maramdaman, Panginoon, yung proseso sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Maging amin ang mga kapatiran, Panginoon, na patungo pa lamang sa bahay ito, Lord. Aming dinadalangin na sila, Panginoon, iyong iningatan, Panginoon, upang sila ay aming makasama, Lord. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Minsan papakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan mula sa aklat ng Marcos chapter 14 verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Ating pong kanin ang tinapay. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Ating pong inumin ng salo. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas
hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Purihin ang kanyang mga salita. God is good. And all the time. Yan. Narinig din. Kamusta po? Pinagpala po ba tayo ng nakaraang linggo? Okay. Sino po dito yung alam yung purpose, bakit siya nandito? Or bakit siya nandito bakit siya buhay? Bakit siya nandito sa mundo? Minsan ba naitanong ninyo na sa sarili niyo, ano bang ano bang purpose ko dito sa earth? No? Yung sa mga may anak dyan, no? Yung mga magulang na may anak, pagka lumabas yung baby nyo, sabi nyo, parang it's a gift from God, no? Kasi siya yung nagbibigay ng kasiyahan sa inyo, no? Pag-uuwi kayo sa bahay na pagod from work, napapawi yung nyo, di ba? Napapawi yung pagod dahil pag nakikita nyo yung mga bata na masaya or kalugod-lugod sa mata nyo, no? And then habang lumalaki sila, natutuwa pa ba kayo pag nakikita yung pasaway sila? Kung minsan nababago, no? Parang naiisip nyo, parang lalo akong nai-stress pagka nakikita kitang pasaway. And then minsan, pagka matanda na tayo, naisip ba natin, ano bang purpose ko dito? Bakit ba ako umabot ng ganitong edad at buhay pa ako? Bakit ba ako nandito dito? Naitanong nyo na po ba yun sa sarili nyo? So, malamang yung iba naitanong, yung iba hindi. Well, siguro, it's a reflection today. Minsan naitanong ko rin yan sa akin eh. Kasi may napanood akong movie, no? Share ko rin ng konti. Yung napanood kong movie, isa siyang magaling na doktor. Pero medyo may pagka-arrogante siya. And then yung pagiging arrogante niya is because of yung purpose niya bilang doktor is mag-save ng buhay. Up to the point na kinakalaban niya na yung mga top management ng hospital kasi ginigipit sila pagdating sa budget, no? So, pero ang purpose niya is mag-save ng buhay dahil yun yung alam niyang purpose niya. And even doon na nasa ginigipit sila, minamak siya, kumbaga lahat ng negative is binabato sa kanila, hindi siya natitinag kasi alam niya yung purpose niya, which is mag-save ng buhay, maggamot ng mga may sakit. Minsan naisip ko, ano ba yung purpose ko rin? No? Ano ba yung purpose ko dito sa mundong ito? Minsan naisip ko, ang purpose ko ba is mabigyan lang ng magandang kinabukasan ng pamilya ko? Then, sabi ko, parang ang babaw ng purpose ko. Ang babaw ng objective. Panglupa lang. No? Panglupa lang. Until such time na mabasa ko itong from Genesis. Ito yung magiging verse natin for offering today, no? For Thanksgiving sa Kanya. From Genesis 14:18 to 20. So, sabi dito is, Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest to God Most High. He blessed him and said, Abram is blessed by God Most High, Creator of heaven and earth, and give praise to God Most High, who has handed over your enemies to you. And Abraham gave him a tenth of everything. So, si Abraham, alam naman natin na ito yung time na yung priest na si Melchizedek is lumapit sa kanya. And ang unang-una, alam ni Abraham na all his blessings came from God. All his blessings came from God. Pangalawa, yung tenth na ipinagkaloob niya kay Melchizedek, because Melchizedek is the priest, alam niya makakatulong yun doon sa pag-preach ng salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin, alam ni Abraham yung purpose niya. And yung objective niya o yung purpose niya is to serve God. No, to serve God. Mga kapatid,
Kung siguro, sa umpisa, naiisip pa lang natin mula ng pagkabata, ang purpose natin is, para sa mga bata dito, ang purpose natin na naiisip is magpasaya ng magulang. No? Pag-aaral ng mabuti para maging masaya sila. Yung mga magulang naman, ang purpose natin is, una, mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga anak, nang sa gayon, yung naranasan nating hirap, hindi na nila maranasan. Pero as we grow old, iisip natin, ano ba yung purpose ko rito? Parang ang purpose ko rito is lumaki na yung mga bata, mayroon na silang mga anak mo yung maganda, tapos na ba yung purpose natin dito sa mundo? So pagka ganun yung nasa isip natin, pareho parang mababaw lang. So siguro it's about time na laliman natin yung reflection, ano yung purpose natin sa buhay is, first and foremost is, we have to serve God. Paano natin siya mas-serve in our own way? Giving, sabi nga dito, giving is a form of worship. Giving is a form of worship. In any amount na pwede natin ibigay sa Kanya, ibalik sa Kanya, as long as masaya tayo sa ginagawa natin, I think it is a form of worship. And that is I think mas malalim, no? Mas malalim na pag-iisip doon sa ano yung purpose natin sa buhay na nandito. Even mga bata na nandito, no? Pinaka-main purpose natin is to serve God. And one way of serving God is to bring back sa Kanya yung mga nare-receive nating blessings. Let's come to the Lord in prayer now. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we praise you, we glorify your name, Panginoon. Lord, thank you so much for all the blessing that you have given us, Panginoon. Thank you so much for the life, Panginoon, na pinagkaloob po sa bawat isa. Thank you so much for the wisdom. Thank you so much for everything, Panginoon, na pinagkakaloob po sa amin. We know, Panginoon, that everything happens to us is in accordance to your will, Panginoon. May mga hindi magandang nangyayari sa amin because of sa amin na rin, because of the sin that we are committing to your God. Lord, at this point in time, Panginoon, binabalik po namin, O God, ang para sa inyo, Panginoon. And may this be the form of our worship, Panginoon, to you, because we know, Panginoon, lahat ng meron kami ay mula po sa inyo. And alam din po namin, O God, na yung financial blessing na pinagkaloob po sa amin, na amin pong ibabalik sa inyo, ay magagamit po, O Lord, upang ipalaganap po ang inyong pong mga salita, at nang sa gayon, Panginoon, kami po na nakakilala sa inyo ay dumami, Panginoon, at marami pa po ang makaunawa, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Sapagkat alam po namin, O God, ang pananampalataya po sa inyo ay magmumula sa pakikinig, O God. Hindi po mangyayari ang lahat ng iyon kung wala pong mga ngaral, wala pong lalabas upang ipangaral ang inyong pong mga salita. At alam po namin, O God, ang aming pong konting na ibabalik sa oras pong ito, Panginoon, sa inyo ay magagamit po sa ubasan ito. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang pinagkakaroon po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ay po yung mga dalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo sa pagbibigay mo sa amin ng opportunity, once again, na kami po ay makapakinig at mag-aral ng iyong mga salita. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, ng bukas na puso at isipan, upang ang lahat, Panginoon, ng mga salita mo na amin pong maririnig, babasahin, pag-aaralan sa umagang ito, ay amin pong may apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, bilang mananampalataya. Samahan niyo po kami, Panginoon, at unin niyo po kami ng iyong Holy Spirit, Panginoon, upang mag-serve po ng bawat isa, Panginoon, ng iyong iglesia, ang mga salita mo, Panginoon, na aming pong pag-aaralan. Hindi, Panginoon, hiningi po namin ang iyong patnubay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang aking pong babasahin at ang tema po ng ating mensahe ay ating pong matatagpuan sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 43 and 44. Ano po ba yung tinutukoy? Bago ko po ito basahin, meron po akong isa pong nakakwentuhan. Hindi ko po yun makalimutan
Kasi dito po natin yung napag-aralan noon, matagal na panahon na. Pero sabi po niya sa akin, nung makarinig po niya yung verses na ito, sabi niya sa akin noon, brother, parang ang hirap naman yata nung turo niya ng Panginoon. Parang ang hirap yata i-apply sa buhay. Ang sagot ko po, mahirap. Pero kailangan nating i-practice sa ating mga sarili. Ano po kaya yun? Yun po yung sinabi po ng Panginoon sa Mateo chapter 5 verse 43 and 44. Pakinggan niyo po. Narinig ninyo sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kasi kapag ka po yung mundo ang magdidikta po sa atin, ang ituturo po talaga ng mundo, yung una, yung sabi, mahalin mo yung kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Yun po yung katuruan ng mundo. Pero tayo po, ang ating pamumuhay, wala na sa mundo. Nasa spiritual po tayong pamumuhay, kaya nga po yung sinabi ng Panginoon, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umusik sa inyo. Tanong po, madali po bang mahalin ang kaaway? Sino po mapagsabi napakadali? Mahirap din po ba? Hindi po madali yun. Kaaway eh. Pero mahalin mo. Aminin po natin, ang hirap magmahal ng kaaway. Natural sa tao ang gumanti, mainis, o umiwas sa mga taong nakasakit sa atin. Pero sabi nga ng Panginoong Hesus, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Maaari kong tanungin natin, ano? Paano? Sa panahon po ngayon, ang dami po nating mga kaaway. Baka po kayo hindi aware, pero ang dami po nating mga kaaway. Sino-sino po ba sila? Yung po mga taong nanira sa atin. Natural, yan po kaaway natin. Yung nakaaway po natin sa social media, ano? Sa mga mahilig mag-social media. Meron nagpasayo, meron nagbigay ng comment na against sa panlasa mo, ay tutunin mo na yung kaaway, ano? Yung mga taong nag-traitor sa atin, o nag-betray sa atin, kaaway yan. O yung mga taong trigger sa buhay natin, yung bang pag nakikita natin, ako, meron naman itong gagawin hindi maganda sa akin. Trigger to, parang magkaasala ako, maging kaaway ko to. Pero kung seryoso po tayo, sundin ang iniutos ng Panginoon, paano po ba natin ito i-apply sa buhay natin? Yung love your enemies. Ang hirap naman. Sabi po ng ating title, ano? Ang hirap daw, ano? Meron po akong tatlong bagay na nais ko po i-share sa inyo, nais po natin talakayin sa umaga ito. Ano po yung tatlong bagay na? Una po, sa ating temang love your enemies. Love is a choice, not just a feeling. Hindi rin po dyan sa feeling ito, no? Ito po yung choice natin, yung tayo po yung magmahal. Kasi kahit naman ang dikta sa inyo yung kapwa, o even sino man, na mahalin mo si ganun, mahalin mo yan. Eh tayo pa rin naman na masusunod. Choice natin yung magmahal. Sa mundo po, ang normal ay, pag mabait ka sa akin, mabait din ako sa'yo. Sinaktan mo ako, lagot ka sa akin. Yan po yung takbo ng mundo, no? Pero sabi po ng Panginoong Hesus, hindi ito ang paraan ng tunay na pagmamahal. Siguro po marami makaka-relate dito, ano po? Kapag may friend kang hindi ka nire-replyan, hindi mo na rin siya papansinin. Sino po yung nakaka-relate dito? Ini-stop mo ako eh. Chat ako ng chat sa iyo eh. O message ako ng message sa iyo. Sin mode ka lang ng sin mode eh. Bahala ka. Pag ikaw naman nag-chat sa akin, hindi rin kita re-replyan. Meron po ba nakakaranas sa inyo ng gano'n? O, hindi mo na rin papansinin kasi hindi ka naman din niya pinapansin eh. Kapag may office mate po na sinisiraan ka sa boss mo,
Ang gagawin mo, gaganti ka. Sisiraan mo rin siya. Kasi sa Bible, gano'n no? Ngipin sa ngipin, sabi gano'n, no? Kung anong gawin ko, gagawin ko rin sa'yo. Parehas na lang tayo. Sinisiraan mo ko, pag nakakatalikod ako, pag ikaw naman ang wala, sisiraan din kita. I-chismis kita. At yung iba po, dadagdagan ko pa. Mas malaki at mas grabe yung gagawin kong paninira sa'yo. Meron pong ganyan. Kapag may family member po tayong hindi ka naalala sa birthday mo, hindi mo na rin siya papansinin. Pag siya nag-birthday, ay hindi rin kita babatiin, hindi mo ako binati sa birthday ko nun eh. Yung mga nag-birthday po ng February, nabati na po ba kayo? Baka po pag hindi kayo binati, ay gagag ka sa birthday mo, hindi rin kita babatiin. Po, so, yun po, ano? Real talk po tayo. Ang pagmamahal na tinuro ni Jesus ay hindi nakabase sa kung paano tayo tinrato ng iba. Ito ay desisyon nating piliing mahalin ang isang tao, ating kapwa, kahit mahirap. Kaya nga po, love is a choice, not just a feeling. Amen po ba? Ito po yung una. Pangalawa po, huwag gumanti, ipagdasal na lang. Ayan. Kayo po ba pag inaway, gumagamit mo ba kayo? Ha? Siguro po yung mga hindi pa Kristiyano, and even siguro tayong lahat, kung hindi pa tayo mananampalataya, pag tayo sinaktan, gagantihan kita. Hindi po pwedeng baliwalain ko yun, gagantihan kita. Pero sabi po ng Panginoon Jesus, ipanalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Ang hirap, di po ba? Kaaway ko nga, sinisiraan niya ako, ipapanalangin ko pa. Hindi po madali yun. Bilang tao talaga, hindi madali. Pero bilang Kristiyano po, hindi po yun mahirap, mga kapatid. Bakit ito mahalaga? Kapag may nakaaway po tayo, natural na gusto natin gumanti. Bilang tao kasi, ganun tayo, no? Gusto natin magganti. Either physically yan, gagantihan mo talaga yan. Pag ikaw nga sinunto ka, malamang susuntukin mo rin. Pag sinipa ka, sisipahin mo rin. Gaganti ka physically. Pag naman meron kang sinaktan ka na yung kapwa emotionally, magagalit ka naman ng todo. Magtatampo ka, magdadamdam ka, magagalit ka. O verbally, pag sinisiraan ka ng iba, ayun nga, yung paninirang puri sa iba, gagantihan mo. Pero sabi po ng Panginoong Hesus, instead na tayo po ay gumanti, ipagdasal po natin sila. Amen. Yun po ang utos ng Panginoon. Marami po makakarinig dito, no? May office mate kang nanira sa'yo, ipagdasal mo na lang siya kaysa gumanti ka. Alam mo, sinisiraan ka, pero kagaya nga ng binanggit natin kanina, no? Naalaman mo sinisiraan ka, sisiraan mo rin ba? Para makaganti ka? Hindi po ganoon ang turo ng Panginoon. Kapag tayo po ay sinisiraan, ipagdasal mo na lang siya kaysa gumanti. Sa mga nag-office po rito, mga nagtatrabaho po dito, kung kayo po ay naka-experience ng ganito, huwag po kayong gumanti. Ipagdasal po ninyo o ipagdasal po natin sila. Bakit po? Kapag yun po ay nakita nila o nalaman nila na ba, sinisiraan ko to pero imbis na gantihan ako ipinagdadasal pa pala ako. Bakit kaya na ginagawa yun? Nalaman po nila, kaya pala ganun kasi Kristiyano pala. Ganun pala ang way of life ng isang Christian. Sinisiraan ko na pero hindi ako ginagawa. Pinagpe-pray pa ako. Masarap pala maging Christian. Pwede po nilang maisip yun. Hindi po ba? Nakapagpakita pa tayo ng isang mabuti at magandang halimbawa sa kanila ng pagiging isang mananampalataya. May friend ka na nag-betray sa'yo, trinidor ka, imbis na sabihin mo, ahas ka. Inahas mo ako, uhudas ka, trinidor mo ako.
Imbis na sabihin po natin ganon, ipagdasal mo siya kaysa magtanim ka ng galit. Yun po ang katuruan ng Panginoon. I think, and I'm sure, lahat tayo dito, nakaranas po tayo na mayroong mga umaway sa atin. Di po ba? And even ako po, yung family ko po, nakaranas po kami niyan. Nung kami po nasa Dasmariñas Village. Kami mga kapatid po tayo doon nakatira sa Dasmariñas Village. Kami po ay nakatira sa tabi ng Rines. Nung po kami ay, Kristiyano na po kami, doon po kami nakakilala, sa Maligaya 4, dyan po kami dati nakatira. Katapatan po ito ng Church of Christ Pasita, ano po? Nung kami po dyan nakatira, pero dito po kami nananambahan. Pag kami po, ang madalas po namin nung attend na pagsamba, sa gabi. Kasi ako po may trabaho sa araw nun eh. So sa gabi po kami ng family namin umaatid. Kami po ngayon uuwi ng mga 7:30 ng gabi. Naku, nandun pa lang kami sa may bukana ng aming village. Sabi po nung mga kapitbahay po namin ng mga anti-leader, ayan na naman yung mga Diablo. Pauwi na yung mga Diablo. Yung mga impacto. Ayan na naman. Tago-tago kayo, pasok ka sa loob ng bahay. Ayan yung mga Diablo, mga impacto, mga maligno. Di yung wife ko po narinig yan. Siyempre babae, sensitibo. Nagdadamdam o nalulungkot. Siguro kung hindi Kristiyano, malamang nagwala ako doon. Baka ako'y nakampanos doon ng tubo, no? Pero sabi ko po, huwag mo intindihin kasi hindi naman totoo yung sinasabi. Pag tayo nagalit, di totoo nga. Diablo nga tayo, nagalit tayo. Hayaan mo na lang. Pasok sa isang tenga, lampas sa kabila. Unang-una, wala naman tayong ginagawa masama sa kanila. Pangalawa, hindi naman tayo nasugatan eh. Wala naman napila sa parte ng katawan natin eh. Na nakarin tayo na tayo rin Diablo. O tayo rin impacto, maligno. Hayaan mo na lang. Andiyan naman si Lord, sila bahala dyan. Siya ang bahala sa mga ganyang klaseng tao. So instead na patulan, nagsawalang tibuhan kami. And then, personally, pinagpe-pray namin na, sana baguhin mo yung laman ng kanyang puso. Kasi, wala naman ng katakataka sa ganun eh. Unbeliever kasi. Ano mo expect natin sa unbeliever? Hindi po yan nakakakilala at hindi sumusunod sa mga salita ng Panginoon. Therefore, ang gagawin yan talaga, puro kasamaan. So, wala pong nakakapagtaka doon. Kaya tayo, bilang mananampalataya, dapat handa tayo sa ganyan. Kapag naka-encounter tayo ng mga ganyan tao, huwag po nating papatulan. Ipagdasal po natin. Ano po? May mga family member ka hindi mo kasundo, ipagdasal po natin sila kaysa layuan natin. Hindi natin pwedeng layuan. Pamilya po natin yun eh. Hindi naman natin pwedeng isuka. Kasi yun nga po ay part ng ating family. So, kung hindi man po natin kasundo, ipagdasal po natin sila at huwag po nating lalayuan. At maniwala po kayo, darating ang panahon, marirealize nila na sila pala yung mali, baka yung pamaging ugat ng pagkakasundo. Kapag ipinagdasal po natin ang ating mga kaaway, hindi lang po sila mga kapatid ang nababago. Pati po tayo nababago rin. Bakit po? Una-una kasi, kapag yung mga kaaway natin ay ating ipinagdadasal at nag-flow ang Holy Spirit, in-answered prayer tayo, sila po'y binago, tayo rin po ay nabago kasi natuto po tayo magpatawad. Di po ba? Yung ipagdasal natin ang mga kaaway natin, yun po ay isang uri po ng pagpatawad. Hindi ito para lang sa kanila, kundi para din mawala ang bigat sa ating mga puso. Tayo po ay natututong magpatawad sa ating kapwa. At masarap po magpatawad. Yung pong bigat na naramdaman na ating puso ay para pong mawawala. At ang papalit po ay kasiyahan. Pangalawa, nasunod mo pa ang utos ng Panginoon na tayo magpatawad. Di ba sabi ng Panginoon, kapag hindi ka natutong magpatawad, pagdating ng araw, hindi ka rin patatawarin ng iyong amang nasa langit. Gusto niyo po bang hindi kayo patawarin? Sino po rito gustong pagpatawarin ng Ama? Wala naman siguro. Nais nating lahat, pagdating ng taktang araw, tayo ay sama-samang patatawarin ng ating Ama sa langit. Kaya tayo, dito pa lang sa lupa ngayon,
maging practice po natin na tayo ay matutong magpatawad. Yung mga kaaway natin ay patuloy po natin ipanalangin. Amen po ba? Amen. Kasi, tingnan niyo po, ang Panginoong Hesus po, at even ang Diyos Ama, siya po ay natutong magpatawad sa kanyang mga kaaway. Di po ba tayo dati kaaway tayo ng Panginoon? Sabi po sa Romans chapter 5, verse 10. Ano po sabi doon? Dati tayo mga kaaway ng Diyos. O, sabi po sa Bible, ano? Dati raw tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit, ngayon tinatanggap na niya tayo mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. So dahil sa Panginoong Jesucristo, tayo po na dating kaaway ng Panginoon ay kanyang pinatawad. Tapos tayo dito sa lupa, hindi tayo marunong magpatawad? O, parang unfair, di po ba? Meron po pelikulang ganyan. Sabi po nung bida, ang title po ay God's Forgive, I Don't. Hindi po nakapanood nun. Ang bida po nun si Terence Hill eh. Kung ang Diyos daw ay nakapagpatawad siya, hindi. Eh sa Kristiyano po, hindi tayo dapat gano'n. Kung ang Diyos po ay nakapagpatawad, dapat marunong din tayo magpatawad. Pangatlo po, mahalin kahit hindi karapat-dapat. Yan. Ang mundo po ay nagtuturo na ang pagmamahal ay para lang sa mga mababait at deserving. Ano po? Yun po yung katuruan ng mundo. Mahalin mo lang yung mga mababait at yung mga deserved na mahalin. Pero sa ating pong Panginoong Hesus, ay nagmahal kahit sa mga taong hindi karapat-dapat. Kasama na po tayo roon. Amen po ba? Again, relate much. Si Jesus, pinatawad ang mga nagpapako sa Kanya. Po ba? Yung nagpapako sa Kanya, yung mga dating nag-hallelujah sa Kanya, nagtataas ng mga kamay, naglagay pa sa Kanyang daraanan ng mga daon ng ulipo, mga sanga ng kahoy. Tuwan-tuwa nung siya dumating, pero yun din po yung nagsama-sama na siya ay parusahan. Nag-request na siya parusahan, ipako sa krus. Pero yun po ay pinatawad ng ating Panginoon. Si Jesus po, minahal ang mga traidor at mga makasalanan. At ang Panginoong Jesus po, nagpakita ng habag kahit sa mga kaaway niya. Yun po yung ipinakitang example ng Panginoon. Kaya kung ang ating Panginoong Jesus niya ay nagmahal ng ganito, tayo pa kaya ang hindi makayang gawin yun. Sabi ng iba, Diyos kasi yun. Kaya kaya yun. Tao lang ako. Hindi po tama yung ganong pangatwiran kasi iiral po doon yung tinatawag na high pride. Di po ba, pinapangaral sa atin, alisin natin yung pride sa ating mga pagkatao. Palitan natin ng humility, kapakumbabaan. Kasi kapag ka po Kristiyano ka at pride, yung umiiral sa'yo, malalapit at malalapit ka sa pagkakasala. Kasi may relasyon po yung pagiging high pride sa pagiging hambog, pagiging pakasalanan, at pagiging sinungaling. So tayo po ay malalapit sa pagkakasala. So alisin po natin yung pride sa ating mga puso, palitan po natin ng kapakumbabaan. Kung ang Diyos ay kaya magpatawad, dapat po tayo rin. Kaya po ba natin, mga kapatid? Amen po ba tayo doon? Yan po ay narinig ng Panginoon. Ano po? So, yan po ay ating gawin practice. Hindi natin kayang magmahal ng kaaway, gamit lang po ang sarili nating lakas. Kailangan natin po ang Panginoong Hesus upang baguhin ang laman ng ating mga puso. Siyempre tayo po tao, limitado po yung ating kakayahan. May likas po tayong kahinaan. Pero kung yan po ay hirap natin gawin, kailangan po natin ang patnubay ng ating Panginoong Hesus. Ipanalangin po natin na tayo ay tulungan ng Holy Spirit na yun po yung ating magawa at may apply sa ating mga puso. Bilang pagtatapos po, mahirap pero possible, ang utos ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 43 and 44 ay hindi po madali. Opo, hindi po madali. Pero
Posible. Lalo na higit sa ating mga Kristiyano. Posible po sa atin yun. Piliin po nating magmahal kahit mahirap. Ipagdasal natin ang mga kaaway natin, imbes na patulan. Tularan natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus na ipinamalas, ipinakita, at ipinadama niya po sa bawat isa. Ngayon po mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Sino po ang taong mahirap mahalin sa buhay mo ngayon? Sige po, kayo po yung makakaalam noon. Pangalawa po, itanong po natin sa ating mga sarili. Ano ang maaari mong gawin upang ipakita ang pagmamahal kahit hindi siya deserving? Pangatlo, handa ka bang ipanalangin ang mga taong nakasakit sa iyo? Kayo po ang makakasakit niyan. So bilang pagtatapos po, loving your enemy is not about them. It's about us. Huwag hayaang sirain ng galit ang puso mo. Piliin mong magmahal tulad ni Jesus. Amen. Kaya po yung buko at muli po tayo manalangin. Father God, maraming salamat po Ama sa inyo po mga salita na inyo pong ipinarinig, ipinaalam sa aming lahat sa umaga ito. Tunay nga po Panginoon na bilang isang tao, maaari pong para sa amin ay mahirap magmahal ng kaaway. Pero bilang mga Kristiyano po, bagamat ito'y mahirap, ito po ay posible sa kagaya po naming mga lingkod mo at mga mananampalataya. Ang tanging hinihiling po namin, Ama, bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng bukas na puso, bukas na isip, at tapang Panginoon, na ito po ay may apply namin sa aming buhay, maging practice po namin everyday sa aming pagiging mananampalataya, at may pakita at maipadama po namin sa aming kapwa Panginoon, even sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan po namin, nakakasama namin everyday. Tulungan niyo po kami, Ama. Maaaring po ito'y mahirap, pero sa tulong at patnubay ng Holy Spirit, ito po ay magiging madali at magiging posible. Ang hangad po namin, Ama, lagi niyo po kaming patnubayan, lagi niyo po kaming busugin ang iyong mga katuruan at iyong mga pangaral, upang kami po sa komunidad na aming kinalulugaran ay maging isang mabuting halimbawa ng pagiging isang maibiging Kristiyano. Panginoon, salamat po sa mga mensahe mo na iyo pong pinagkaloob sa amin sa umaga ito. Sa iyo pong papulit pasasalamat namin lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen, Amen. Pakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. How you
pag-aawitan na aming ginawa, Panginoon. Nawa, Lord, ito ay naging mabangong samyon para sa inyong harapan, Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon, na aming narinig at napag-aralan ngayong umaga, Panginoon. Na kami po, Panginoon, ay matutong na magpatawad, mahalin namin ang aming kaaway, Panginoon. Matutong namin ipanalangin ang aming mga muusik sa amin, Panginoon, at huwag namin gantihan, Panginoon, ang masamang ginagawa sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo ito at ito'y papaunin namin sa aming buhay bilang mga Kristiyano, Panginoon. At Lord, humihingi kami ng patuloy ninyong gabay, kalakasan, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga pinagdadaanan, Panginoon, sa aming makikibaka, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Habang kami po, Panginoon, ay nag-aantay sa inyong pagbabalik, patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, Panginoon, na mapagtagumpayan namin lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa pansamantala po namin paghahiwa-hiwalay ng mga magkakapatid, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong gabay at pag-iingat sa bawat isa sa aming, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy kami manangan at manampalataya sa inyo, Panginoon. Sa inyo po namin pinabalik ng walang hanggang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Taas po natin ang ating kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya kalwalhatian, ngayon at pagpakailanman. Amen.